Halimbawa kapag malakas yung hangin, hindi ba naapektuhan yung bridge? Hindi ba nagsuswing? Nag-swing. Ano lang naman. Yung palakasan ng loob lang. Okay. Minsan natatakot kaming umuwi dito pag pangit yung panahon na malakas yung hangin kasi gumigewang yung tulay. No choice naman, ito lang yung daan papuntang kabilang barangay kaya pinipilit para namin tumawid dito. Yung iba ba na umuusok, yan po yung steam ng bundok ng Mount Amandiwin. Yan po yung sulfur. So, nandito po tayo sa pinakatuktok ng bundok. Base po sa nakalap nating impormasyon, nasa 1,200 meter above sea level na po tayo. So, dito makikita po natin halos mag-zero visibility yung bundok ng Mount Amandiwin kasi nasa harapan lang po natin yung pinakamataas na bundok dito sa Eastern Visayas. Ang tinatawag nilang Mount Amandiwin, at hindi na natin makita yung Alto Peak kasi nga sa nababalot ito ng fog. So, dito sa area ito, dito yung papunta sa Solpatara. At makikita po natin, may nakasulat po dito, welcome to Solpatara, Alto Peak. Ito nga palang daan papunta ron sa pinaka-endpoint. Ito yung daan papunta sa Haro Leyte. Haro Leyte. Magkadugtong na pala itong lugar ng Haro Leyte at saka yung Ormoc City. So halos magkalapit na lang pala. So ang pagitan na lang ay yung bundok. Kapag natapos na ito, halos 15 minutes na lang mula Robas papunta rito, Ormoc ka na. So, mas madali na yung biyahe natin, sir. Magkukonekta na yung dalawa. So, soon, sana matapos itong kalsada para hindi na tayo dumaan sa National Highway. Kasi 2 oras yung binibiyahe natin kung doon tayo dumadaan sa National Highway mula sa Haro Leyte. Simulan na natin ang ating paglalakbay. Bawal pumasok dito kapag hindi muna magpa-register. Ayan o. So, papunta tayo sa Solpatara, Mount Maligatong. Ito ang poison ivy o tinatawag sa atin dito ang alingatong. So isa ito sa mga dapat nating i-avoid na halaman during sa ating trail, sa ating pag-hike. Kasi pwede siyang makaharm sa atin. Yung feeling na parang na makati na nasunog, yun yung mafe-feel mo kapag dumapo siya sa katawan mo. So, ito yung dahon niya. So, dapat natin ito siyang i-avoid during sa ating pag-hike. Ito mapapansin natin dito sa baba, na kulay puti na yung buhangin. Ito yung buhangin na nanggagaling dun sa Solpatara, kung saan makikita yung head to foot ng Alto Peak. Ayan o. So kailangan nating umakyat dito sa pinaka ibabaw para makita yung head to foot ng Alto Peak. Yung iba ba na umuusok, yan po yung steam ng bundok ng Mount Amandiwin. Iba yung amoy ng binubugan niyang usok dahil nga sa ito ay sulfur na nasusunog. Grabe oh. Tingnan nyo. Yung bundok ngayon, yan yung Mount Amandiwin, kung saan makikita natin na natatabunan siya ng mga fog dahil nga sa umuulan ngayon. Umikot po tayo dito sa
likod. Ayan, so tinawid po natin yung kabundukan ng Alto Peak para maipaka rin sa inyo yung karugtong na kalsada na ginagawa dito papunta sa Barangay Kabintan. Naging instant tourist destination itong lugar. Bigla na lang nagkaroon ng falls. Makikita po natin. Ngayon ay pupunta tayo sa Barangay San Agustin kung saan kalapit ng Barangay Rubas dahil ipapakita ko sa inyo ang isang hanging bridge na talaga namang napakaganda. So yung tulay nga pa lang ito, kung tatansyain natin, ay may haba na abot ng 360 meters kung hindi ako nagkakamali. So, medyo malayo siya. Malayo yung tinatawid ng mga motorista at mga kababayan natin para malampasan itong napakataas at nakakalulang bridge. Dahil nga sa ilalim nito ay merong mga umaagos na napakalakas na mga ilog. So, kung nandito ka sa kalagitnaan, talagang matatanaw mo kabilaan yung napakagandang view. Yung ilog na umaagos dito at saka yung mga kabundukan at mga malalaking puno na nakapalibot sa tulay na ito. So, mag-iingat nga lang kapag tatawid dito kasi nga merong mga parte na medyo sira na ng mga kahoy. Napakadelikado po ito kapag hindi po palitan. Makikita po natin talagang napakaganda ng view dito. Ayan. So, relaxing yung view. Tanaw natin yung bundok ng Mount Amandiwin. Kung wala kang fear of heights, talagang mag-e-enjoy ka sa katatawid dito kasi nga sobrang ganda ng mga tanawin. Presko yung tanawin, kulay green, yung mga puno na malalaki na matatanaw po natin. At saka yung ilog na umaagos sa ilalim ay talaga namang nakaka-comfort ng mga isipan natin, talagang peaceful at huni ng mga ibon na naririnig natin dito. So, bawat motor na dumadaan dito ay mala roller coaster yung dinadaanan nila dahil nga sa kapag di maganda yung panahon at maulan, medyo madulas daw ang tulay na ito kaya nag-iingat sila. So, hopefully, maging kalsada ito dito para at least maging kampante yung mga kababayan natin. Ayan. Grabe. Sulit yung view na makikita natin dito. Yung mga kababayan na nakatira dito sa Barangay San Pedro at saka sa Barangay Agustin, lalo-lalo na yung mga nag-aaral doon, ay talagang araw-araw silang dumadaan dito sa mga ganitong liblib na lugar na hindi masyadong naipapakita sa social media at hindi masyadong napupuntahan ng mga karamihan, ay talagang ma-appreciate mo kapag makapunta ka rito dahil nga napakaganda ng view. So may dumadaan. Nanginginig. Yun. Kita nyo yun? Nanginginig yung tulay kapag may dumadaan na motor. Umigiwang yung tulay kapag may dumadaan na motor. So, yun. Sanay naman yung mga taga Barangay San Pedro na tumawid dito kasi ito na lang yung tanging paraan nila para makapunta sa bayan. Itong tulay na to. Kaya maraming salamat sa mga nag-construct ng ganitong tulay. Talagang malaki yung pakinabang dahil nga sa mga kababayan natin na naghihirap makatawid lang makapunta ng bayan. Hindi na sila dadaan ng ilog. Araw-araw kami dumadaan dito. Kasi dati, pag bahagyan, hindi kami makatawid pag walang magtawid sa amin. Ngayon, medyo okay na. Iba nga, marami na dyan na dahil sa ilog na yun, kahit hindi baha.
inaanod. May mga panahon ba na sumasayaw itong bridge? Sumasayaw talaga ito pag umano Pag ka. hindi pag diri ka din humagi, adi ka din nagsusugad-sugad diya. Pero kung dinhi So, ka, di. kailangan pala, kapag dadaan yung motor, Oh, dinhi sa ka gitna dinhi. ka dadaan. Ito, mag-swing. Oh. Ano lang naman. Yung palakasan ng loob lang. Oh, okay. Dako ni nga bulig taga din sa Pedro. Dati kasi, yung motor na galing doon, hindi Mm. makakawid dito. Oo. Mm. So ngayon, malaki ng tulong kasi yung mga motor nila, Kakaagi na. So malaking tulong ang hanging bridge na ito para sa mga kababayan natin na naninirahan dito sa pinakadulo na ng barangay ng Haro Leyte, kasi nga nandito na ito sa pagitan ng dalawang kabundukan ng Mount Amandiwin at saka dito sa Barangay Rubas at ng Barangay San Agustin at San Pedro. Katapusan nga barangay Taro.